Without any further ado, yung ating message po ay 7 Absolute Bartisan. So, for sure familiar. Amen. Familiar na. So, same message po yan ng Sunday. So, I'm not sure kung hindi pa tayo mas lalong mabibless sa message ng Amen. pulpit Akyat na message. sa langit. Amen. So, same message but different strength, different answer, and different blessing from the Word of God. Amen. So, binasa na kanina ni Jomar yung Genesis 1:24, 26 hanggang 28. No? Diyan sa binasa ni Jomar kanina, yan po yung most important beginning. No? Yan yung ating most important beginning of all time. So, diyan nagsimula yung ating blessing o yung ating original identity nung tinanggap natin yung image of God. It means yung spirito ng Diyos sa Genesis 1:26 hanggang 28. Diyan tayo nagkaroon ng DNA. No? DNA as a child of God. And then sa 28, binigyan tayo ng Diyos ng authority. No? Authority means tayo yung mamamahala sa lahat ng ating nakikita. Sa atin lahat yung ating nakikita. So meaning to say, everything has been prepared. Sorry, may problema ko sa letter P tsaka letter F. No? Lahat ay inihanda na ng Diyos para sa atin nung umpisa pa lang. Diba? And then, binigyan niya rin tayo ng choice o ng free will nung time na yon. Kasi pwede naman talagang hindi kainin ni Eva yung prutas kung gugustuhin ng Diyos. Pwede namang hindi magkasala si Eva at si Adan that time kung gugustuhin ng Diyos. Pero hindi kasi tayo nilikha ng Diyos kagaya ng robot. Di ba yung robot kayang makontrol ng tao? Pero ang Diyos, binigyan niya tayo ng spirito at the same time, binigyan niya tayo ng choice o ng free will. So, pwede pa rin natin gawin yung gusto nating gawin. Di ba? Kahit ngayon, meron po tayong choice. Choice po natin na mag-worship ngayon, choice po natin na mag-praise ngayon. Kahit pumasok o lumabas man tayo dito sa church, lahat po ay may choice. Amen po? Diba? So, sa number 1 sa ating introduction, only the Bible, record of real problems and answer. Fundamental problem and eternal Christ. Ayun, lagi ko pong sinasabi to na you have to read your Bible. Now, when is the last time po na nagbasa po tayo ng Biblia? Diba? When is the last time? Now, bilang anak ng Diyos po, bilang believers of Christ, bilang servant of Christ, yung pagbubulay-bulay po, yung pagbabasa ng salita ng Diyos through the Bible ay basic po yan sa atin. No, it's not something na maybe kailangan pang i-remind, but it is something na basic sa atin. Di ba pag tayo nagutom, kakain na lang tayo. So same thing, yung spirit po natin, kailangan din natin pinapalakas sa pamamagitan po ng pag-aaral o pagbubulay ng salita ng Diyos. If di nyo po kaya ng matagal, 5 minutes po no, per day. No, 5 minutes reading Bible, 1 chapter. And then, if you don't know po kung paano ba magbasa ng Bible, I guess na discuss ko last time, send nyo po, mag-message po kayo sa akin. No? PM po kayo sa akin. No? I'll give you yung paano ba talaga basahin yung Biblia. So ano pa? Dito sa Biblia, dito ibinigay sa atin yung ating identity and authority. Hindi mo siya mababasa sa ibang libro or sa ibang babasahin. Sa Biblia lang natin na laman na tayo ay may identity and authority at most important, yung image of God. No, yung image of God. And syempre, yung fundamental problems o yung naging kasalanan ng tao, sa Biblia lang din po natin yan mababasa. So wala pong ibang babasahin na makikita nyo yan and hindi nyo rin yan siguro maririnig sa school or sa work, sa bahay, possible, pero
Sa Biblia lang po natin makikita yung mga yan. Even po yung tatlong incidents, napaka-importante po ng tatlong incidents sa Biblia. First na dyan po yung Garden of Eden. So memorable po yung place ng Garden of Eden sa atin. Like what I said, dyan po lahat nagsimula. No, yung ating original blessing and also yung original problem. So dito, nagkaroon po ng, dahil ang tao ay napahiwalay sa Diyos, wala pong choice yung tao kundi gumawa ng paraan para bumalik yung relationship nila sa Diyos. Nagkaroon po sila ng iba't ibang klase ng religion. So, kung isa-search po sa Google, there are 10,000 religions. 10,000 religions. No? Siguro yung mga basic o yung mga common is yung Christian, Islam, and all. But yes, napakarami pong klase ng religion. So even po sa Thailand, I think ang sinasamba po nila doon is yung elephant. So there's so many religion po. Dahil po, they're trying to fix po. No? Gusto nilang ayusin yung relasyon nila sa Diyos without even know na hindi yun possible sa sarili nilang gawa. Sa sarili nilang gawa. Ano pa? Yung Nephilim. Yung Nephilim movement. Diyan sinasabi yung suffer, perish, idol, shamans. Yung idol po, anything na iniisip nyo 24 hours. No? Anything na laging nasa isip natin, it can be our idol. No, it can be our yung asawa natin, yung anak natin, kahit po yung even our studies can be our idol. Lahat po ng bagay na laging nasa isip natin ay possible na maging idol. Diba sabi ni Pastor, ni Moksanim, siya po ay sobrang lasinggero bago siya nagpastor. Ang lagi niyang nasa utak, inom. Diba? Inom, sigarilyo. Diba? Kahit po yung mga nagsusugal, na lagi pong nasa isip nila yung paano ako magsusugal, yung gano'n. So lahat po ay pwedeng maging idol. Ibig sabihin, pinapalitan mo yung Diyos sa ibang bagay. So ano pa po? Yung Babel Tower or Tower of Babel. So diyan po sa sobrang talino ng mga tao, sa sobrang dami nilang resources or dahil sa kanilang kayamanan, sinubukan nilang abutin ang Diyos. Gusto nila na sila yung maging Diyos kasi pag nasa taas ka nga naman, titingalain ka para kang Diyos pag ganun. So dahil doon yung Tower of Babel ay winasak ng Diyos. Ayun po. Next po. Ayan, so Christ, the eternal answer, Matthew 16:16, the best confession. So kaya nga po yan nakalagay dito sa taas. You are the Christ, the Son of the living God. So ito yung ating confession po ng ating church. Walang iba na si Jesus lamang ang tunay na Kristo. Kaya kailangan natin si Christ. No? Kailangan natin si Christ bilang eternal answer for everything. Amen. Bakit po? Bakit kailangan natin si Christ, no? Kasi eternal, hindi po siya temporal or temporary lang. Eternal answer po natin, walang iba kundi si Jesucristo. Next po. Sabi dyan, why Israel is suffering? Bakit sila nag-suffer? The covenant was missed. Diba? So, yung pangako ng Diyos doon sa Genesis 1:26 hanggang 28, na-miss nila, na nawala sa kanila yon, hindi nila na-ingatan yung pangako ng Diyos. Diba? Supposed to be, yung unang tao na si Eva at Adan, sila ay naka-destined to be remnant. When we say remnant, nananatili, and nananatili. Diba? Remain. Diba? Yun yung destiny po ng original na tao na si Eva at Adan. Supposed to be, sila ay remnant, ano pa po, yung pilgrim. Sila po yung mga naglalakbay para po magbahagi ng
salita ng Diyos, at syempre, conqueror. And syempre yung destiny, tinawag sila, or tayo, tinawag tayo to receive absolute plan and absolute goal. Diba? Yung tiyak na plano ng Diyos at tiyak na layunin ng Diyos ay ibinigay sa atin. Kaya lang, yung na-miss po yun ng Israel, no? Na-miss po nila. So, wag nating i-miss o wag nating walain po yung pangako ng Diyos sa atin. Diba? So, sabi dyan, yung spiritual warfare or yung battle, no? Spiritual battle. Ang totoo po nating laban ay hindi po dito sa mundo. Ang totoo po nating laban ay spiritual battle. So, kahit po yung mga bata na kanina sa RBBS, siguro more or less nasa 70 na bata. Kaya tayo nag-RBBS kasi gusto natin yung mga batang to is malaman nila, maging aware sila paano ba lumaban sa spiritual battle. Kasi bata pa sila, hindi pa sila aware, kaya andito tayo because tinutulungan natin yung mga bata na maging aware na yung laban ng buhay ay hindi physical, kundi spiritual. Diba? So, maraming bata yung nabigyan natin ng wisdom about spiritual battle. And tinutulungan natin sila na makilala ang Diyos at makilala rin si Satan. Diba? So, importante po kasi sa laban, dapat kilala mo kung sino yung kaaway mo. Kilala mo kung sino yung kabilang kampo para alam nyo kung paano aatake. Diba? So, importante na kilala natin si Satan. So, wag nating i-miss yung covenant kagaya po nung nangyari sa Israel o yung pangako ng Diyos. Na pwede natin to dun sa babasahin natin na verse, ipulupot natin or selyuhan natin yung pangako ng Diyos. Kumbaga sa i-notarize ba yun? Notarize, no? Yun po. Basahin po natin yung Deuteronomy 6:4 hanggang 9. Basahin ko po. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Sa 6, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito upang sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pinto ng inyong bahay at mga tarangkahan. So, napakalinaw po nung nabasa natin. Kung babasahin niyo po yan ulit, sobrang detalyado. Sobrang detalyado po yung covenant na binigay sa kanila ng Diyos. Kaya hindi po talaga dapat yan na-miss. No, kumbaga, detailed by detail. Ako po, detailed po akong tao. So pag may kinukwento po kayo sa akin, kailangan sobrang detalyado po kasi makakalimutan ko po yan. No, makakalimutan ko. So, yung binasa po natin, step by step instruction po yan sa Israel. Kaya hindi po dapat talaga yan na-miss. Diba? So, yan ay rin sa atin, yung Deuteronomy 6:4-9. Covenant din po yan sa atin ng Diyos. Ayun po. Next po, why Israel suffering? Yung pangalawa po, aside sa na-miss nila yung covenant, hindi nila na-enjoy yung prayer. No, hindi po sila nagkaroon ng enjoyment sa prayer. Sabi dyan, cannot enjoy status, power, talent, living in the world full of spiritual problem. Diba? Na-miss din nila yung prayer. Ibig sabihin, na-miss nila yung identity nila and yung kanilang authority. Diba? So tayo po ay
Siyempre may mga parents po tayo, and pag may kailangan po tayo, ang una pong papasok sa isip natin ay humingi sa magulang. Kasi meron po tayong ID or authority na karapatan kong humingi sa magulang ko eh. 'Di ba? So yun po yung na-miss ng Israel, hindi po nila na-enjoy yung prayer. So tayo po ba, do we enjoy prayer? Do we enjoy prayer po ba? Diba? So, importante po na ma-enjoy natin yung prayer. And minsan may mga prayer topic po tayo, no, pag nagpo-forum, na ipagpe-pray po ba talaga yung prayer topic? Diba? So, make sure na if you have prayer topic, you have to pray for your prayer topic. Amen. No? So, you can also send us your prayer topic. No, yung mga nagpapas, yung mga nagpapas ng forum. Pwede po kayong mag-send. Naantay ko po yun. So, meaning to say po, dahil hindi nila ma-enjoy yung prayer, nawala po yung tiwala nila sa Diyos. Nawala yung tiwala nila sa Diyos, and baka worst case scenario, they don't believe in God. Kasi they don't pray eh. Diba? So, yan po yung, ganun lamang po kasimple. Ganun lamang po kasimple. They miss prayer. So, paano ka magkakaroon ng wisdom? Paano ka magkakaroon ng wisdom kung hindi ka humihingi sa Diyos ng wisdom? Diba? So, if you enjoy prayer, you will be appointed as a watchman of this age. Diba? So, ano po ba yung watchman? Lagi po nating naririnig dito. Yung tagapagmasid. Sa mga swimming pool po, yung mga lifeguard. Nakikita po nila yung bawat tao na nalulunod. So, ganun din po tayo. Bilang mga anak ng Diyos, pag tayo po ay naging watchman, makikita po natin yung mga tao na nalulunod po sa pagkilos ni Satan. And yan po yung ating opportunity to share the gospel and to share Christ. Amen po ba? Amen. Ayun, so, ayan, sabi po dyan, who will win the spiritual war, witness of evangelism and mission, job of passing on the gospel and covenant to the future generation. So, ayan po yung ating, tawag doon, yung ating responsibility. So, yung responsibility natin, dapat maipanalo natin yung spiritual war. And maging witness. And last na yung ipapasa natin yan sa ating future generation. So hindi natin alam kung hanggang kailan po tayo dito sa NHA, sa Biason. Ang importante po is may maiiwan. Na hindi po importante kung kailan po tayo mawawala. Ang importante po sa lahat, may maiiwan. Diba? So yun po yung ating calling. Diba? Ayan, sa main topic na po. Hear, O Israel. Diba? So, 7 partisan of prayer. So, bibigay ko muna siya as detailed, and then mamaya we have special prayer po about sa 7 partisan of prayer. So, number 1, Trinity God. Diba? Trinity God. So, can we read po yung may the triune God and yung number 1 and 2 po? Let's read all together po. May the triune God work within me. Would you take hold of my thoughts, my heart, my soul, my body, and my everything? Amen. So, importante po bago tayo manalangin, dapat alam natin po sa sarili natin na naniniwala tayo sa Diyos. Sa tatlong persona ng Diyos. Hindi po pwedeng isa lang, hindi pwedeng dalawa lang, tatlo po. Yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Diba? So, yan po yung ating calling to believe in, to have faith in Trinity God. And dapat ma-establish po yan sa atin. Na magkaroon po siya ng establishment, then that's the only time na we can receive answer. Kasi without 100% po na faith sa Trinity God, hindi po tayo tatanggap ng true answer. Ayun. So,
Para yung isusuko mo lahat sa Diyos, magtitiwala ka sa Diyos, yung past, present, future, ibibigay mo sa Diyos. Do you agree po? Amen po ba? Amen. So, possible po yan. Number 2. Ayan. Power of throne. Yung 9 things. Yung number 1, 3 transcendence. The kingdom of God reign in me. So, bilang believers po, o bilang anak ng Diyos, tayo po ay mga ambassador. Na ambassador po tayo ng kingdom of God. At yung transcending time and space, wala po tayong choice. Kundi yung beyond or above and beyond answer, mararanasan po natin. And then yung ating heart, for 237, ay magiging prayer po natin and magiging hope. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, and then yung 3 life, my soul, my everyday. Diba? And then number 3, important prayer. For myself, family, ayan po, may you grant to me the unprecedented and never repeated answer upon my studies, my field, and my church. So, kailangan isama po natin sa prayer lagi yung ating studies, yung ating family, diba? Yung ating church, syempre yung ating mga sarili. Importante po na lagi siyang kasama sa atin, sa ating panalangin. Ako po ay soon, siguro po by July, nilipat na po dito sa tabi po ng church. Gusto ko rin po kasi makasimba yung family ko. No, kasi sobrang layo po, hindi ko po sila madala. And yung nanay ko po hindi po nakakalakad ng maayos. So that's my prayer na siguro pag nandito na sila, wala na po silang takas. No? Wala na po silang choice. So yun po yung aming pinagpe-pray, and by next week po, baka mag-start na po yung konting construction po. And even yung studies, no? Yung studies po, lagi nyo pong isama sa prayer nyo. No? Kasi you are destined to be a remnant summit. No? Kailangan talagang mag-effort and then mag-pray para sa inyong studies din. And sa ating church, of course, sa field, kung saan man tayo dadali ng Diyos. Ayun po. Next po yung healing. Number 3. Ayan. So the age of 3 age of healing. Can we read po all together yung Lord? Lord, may you work with power upon my past, present, and my future. Amen po. So, importante po na we always pray for our healing. Siguro po yung past natin ay healed na, but we still need to pray for present and future healing. Saan po? Healing from this world, no? Yung stressful, yung ano pa po ba, yung nangyayari ngayon sa mundo, yung inflation. Sobrang hirap pong mamuhay ngayon kasi sobrang mahal po mamuhay ngayon. Ano pa? Diba? Healing from pain. Diba? From pain, from sickness, and sorrow. Diba? Kinanta natin kanina, trading my sorrow. Trading my shame. Trading my pain and sickness. No? Kumbaga, ipapalit natin, bibigay natin sa Diyos. Diba? Yung ating mga pain. And then, we will receive healing. We need to have a complete healing. Diba? Yung present, future healing. And then God will surely give us healing, and then we can move on. Now, we can move on dun sa ipapagawa ng Diyos. And number 4, 5 powers or yung 5 authorities. Now, ito po ay laging kasama sa aking prayer, yung 5 powers. Kasama po siya lagi sa aking prayer kasi sobrang accurate po. Na sobrang accurate and sobrang essential prayer po sa atin lahat. Ano po yung nandyan?
Can we read po all together? Yung Lord, may you give me. Lord, may you give to me the five powers at this time, spiritual power, intellectual power, physical power, financial power, and manpower. So, lahat po yan kailangan natin. Na spiritual power, physical power, mental power, financial power. Paborito po ng lahat, no? Yung financial power. So, pag-pray natin na yung ating economy of life ibigay sa atin ng Diyos. Kasi isama niyo po sa prayer yan na i-bless tayo ni God sa 5 aspeto ng ating buhay. Diba? So ako po struggle ko po yung manpower. Ano po ba yung manpower? Ano po kasi ko, introvert po ako, no? Tapos pinatayo po ako ni Moksanim sa harap. So nahihiya po ako minsan. Nahihiyain po talaga ako minsan. Kahit po sa bahay, may time po na hindi po kami nag-uusap. Kasi nandun lang po ako nakahiga. Ganun. So may ganyan po ako. Kaya challenge po ako dyan sa manpower. So kasama po yan lagi sa prayer ko. Challenge din po ako sa financial power. Siguro lahat po naman. So sama natin yung sa prayer natin yung 5. Diba? And last na po yung universe. Ephesians 2:2. Ephesians 2:2. Ayan, so basahin po natin, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at kayo napailalim kayo sa pinuno ng mga makapangyarihan sa himpapawid, ang spiritong nagahari sa mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. So, hindi po tayo katulad ng mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. Kung gustong magpapasakop sa sarili, pero ayaw magpasakop sa Diyos. So, hindi po tayo kagaya nila. Diba? So, because of that, we can overcome even the universe po. We can receive answer from overcome the power of Satan. Ayan po. Last 2 na po, last 2. Number 6. CBDIP. CBDIP. So, ano po yung CBDIP? Covenant, Vision, Dream, Image, Practice. So, all in na po yan. All in. Kumbaga sa overload. Overload. Diba? Pares. Hindi pares. So, overload na po yung blessing of CBDIP. Lalong-lalo na po sa mga students natin. Most of us po kasi puro student, young people. Ito po ay napaka-importanting blessing yung tumanggap ka ng covenant from God. Now, 1,000% kailangan nating tumanggap ng covenant na nanggagaling sa Diyos. Then, when we receive covenant, ano mangyayari? Bibigyan niya tayo ng vision. Bibigyan tayo ng vision ng Diyos. Ano ba yung vision? Sa mga organization, sa mga school, lahat ng organization may vision, di ba? So, si God mismo yung magbibigay sa atin ng vision, and then we can start dreaming. Mangangarap tayo, hindi tayo mananaginip. Mangangarap tayo na nanggagaling doon sa vision na binigay ng Diyos. And then, ano mangyayari? Pangahawakan natin yon, yung holding on to the Emmanuel blessing o yung image of God. Ibig sabihin po kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. And dahil doon, bibigyan tayo ng Diyos ng lakas and wisdom or talino to put it into practice. So hindi naman pwedeng vision lang, dream lang. Kailangan laging may practice, may action. Diba? So, dapat kompleto. Kompleto yung CBDIP na yan. And then last na po, yung 3 courtyards. Ito po yung ating church prayer topic. Ito po yung ating church direction. Mag-establish po ng 3 courtyard. So, ano pong ibig sabihin yan? Court of Gentiles, courtyard of prayer, children,
courtyard. So, may the power of 3 courtyard reign. So, isama po natin sa panalangin yung courtyard. Ano po ba ibig sabihin ng courtyard? Para po siyang, sa Biblia po, para po siyang tent. Tent, kung saan yung mga tao nag-gather lagi. So, ang prayer po natin is yung, yan po yung ating church prayer topic. I guess sa EPSA po sa Pampanga, nag-establish na po sila ng children courtyard. So, dito rin po sa housing. So, ayan po. Ayan. Favorite nyo po, conclusion na. So, mabilis na lang po. Conclusion. Basahin ko po yung Kawikaan 1:1-3. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, na hari ng Israel, sa pamamagitan nito, ang mga tao ay magtatamo ng katarungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Ituro nito sa matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, karunungan at katapatan. So meaning to say, we need to go into, ibig sabihin we need the Word of God deeply. No, kumbaga, lalangoy tayo sa salita ng Diyos. As ano po? As a preparation. No, as preparation. Day and night. No, araw o gabi. Diba? Araw o gabi. And then put the covenant from God's Word into your heart. So, i-confirm nyo yan sa inyong puso. So, yung mga nalilito pa about this, message nyo po ako, will try to help you po paano ba magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Diba? And then, ano pa, confirm answer sa number 3. Every day during the day, fruit, check, no? Confirming that, prepare. So, ibig sabihin, nagbasa ka ng Biblia, pinagbulay-bulayan mo yung Biblia, yung salita ng Diyos, and hindi lang tumitigil doon. Kailangan mo siyang ipag-pray. Pag pinag-pray mo siya, kasi dapat mangyari sa sarili mo yon. No, ganun lang po siya kasimple. I-connect natin ang lahat sa prayer. Maliit na bagay, malaking bagay, ano pa, masamang sitwasyon, magandang sitwasyon ng buhay, i-connect natin lahat sa prayer. Sabi po sa Bible, no? Pray in all circumstances. Sa lahat ng pangyayari sa buhay mo, kailangan mong mag-pray. Masaya, malungkot, broken-hearted, lahat, ipag-pray natin yan. So, yun lamang po. Let's all confess po. Next. Let's all confess, the Lord is my life. 1, 2, 3, go. The Lord is my life, my God, my only Christ. Amen. So, panghawakan po natin yan. No? So, yun lamang po yung ating message. I hope na you receive strength, answer from our pulpit message. Kung wala, uulitin ulit namin natin. Kung wala pong mangyari this week, kami na po magsasabi kay Moksanin. Ulitin po namin yung message. Joke lang po. So, I guess kailangan po kasi natin itong message na to. Kaya sabi ni Moksanin, same message. Diba? Same message. So, after we sing po, can we all stand po and then we will sing a closing praise po. And after we sing, we will pray po yung special prayer na to, yung summary po ng ating pinag-aralan po ngayon. So, palakpakan po natin yung Diyos.